Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang makasaysayang kasunduan sa depensa ang nilagdaan ng mga bansang Turkey, Pakistan at Saudi Arabia ngayon. Ito ang pinakabagong hakbang ng tatlong malalakas na bansa upang palakasin ang kanilang kooperasyong militar sa gitna ng tumitinding tensyon sa buong gitnang silangan. Agad na naging sentro ng atensyon sa buong mundo ang alyansang ito na naglalayong tiyakin ang seguridad laban sa anumang banta ng panlabas na agresyon. Sa ilalim ng makasaysayang kasunduang ito, tahasang nakasaad na ang anumang armadong pag-atake sa isa sa tatlong bansa ay ituturing na pag-atake laban sa kanilang lahat. Ang konseptong ito ng kolektibong depensa ay nagpapakita ng mas malalim at mas seryosong pangako sa pagtutulungan. Layon nitong magsilbing malakas na babala sa mga kalaban na haharapin nila ang pinagsamang puwersa ng tatlong bansa kapag ginalaw ang isa sa kanila. Nilagdaan ang kasunduan sa isang mahalagang pagpupulong na ginanap sa Saudi Arabia kamakailan. Personal na dumalo at nakasundo sina Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, Turkish President Recep Tayyip Erdogan at Prime Minister Shehbaz Sharif ng Pakistan. Ayon sa opisyal na pahayag ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Pakistan, ang pagpupulong na ito ay nagbunga ng mas matatag na pagkakaisa sa pagitan ng mga lider. Ang bagong alyansang militar na ito ay binubuo ng mga bansang may kanya-kanyang natatanging lakas at kapangyarihan. Ang Saudi Arabia ay mayaman sa langis at may malaking kakayahang pinansyal, ang Pakistan ay may kakayahang nuklear, at ang Turkey naman ay may pangalawang pinakamalaking hukbo sa NATO at mabilis na lumalagong industriya ng depensa. Ang pagsasani-puwersa ng kanilang mga yaman at kakayahan ay tiyak na magpapabago sa estratehikong balanse sa buong rehiyon. Sa isang opisyal na pahayag, binigyang diin ng Ministry ng Pakistan na ang kasunduan ay naglalayong palakasin ang kolektibong pagpigil o deterrence laban sa anumang uri ng agresyon. Sinabi ng pamahalaan na ang hakbang na ito ay hindi ginawa upang magpasimula ng kaguluhan, kundi upang protektahan ang kapayapaan at katatagan sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang nagkakaisang prente laban sa mga posibleng banta ng kaaway. Dumating ang mahalagang kasunduang ito sa panahong aktibong naghahanap ang Saudi Arabia ng mga bagong kasosyo sa depensa. Matatandaang ang mga kritikal na infrastruktura at pasilidad ng langis ng bansa ay paulit-ulit na inatake sa nakalipas na mga taon. Ang pag-iba-iba ng kanilang mga alyansa sa seguridad ay isang estratehikong hakbang upang mabawasan ang pagdepende sa iilang bansa lamang para sa pambansang kaligtasan. Samantala, sa usaping diplomatiko naman, nagpahayag ang Estados Unidos ng kahandaang wakasan ang pagharang sa mga daungan ng Iran. Mangyayari lamang ito kung magkakaroon ng katanggap-tanggap na kasunduan hinggil sa Strait of Hormuz sa mga susunod na araw. Ang estratehikong anyong tubig na ito ay lubhang mahalaga sa pandaigdigang kalakalan ng langis, kaya naman masusing binabantayan ng Washington ang bawat galaw dito. Ayon sa isang opisyal ng Amerika, handang bawiin ni Pangulong Donald Trump ang pagharang sa sandaling makamit ang kasunduan at respetuhin ang lahat ng mga tuntunin nito. Gayunpaman, nananatiling mapagmatsyag ang administrasyong Trump. Titiyakin muna ng Estados Unidos na ang anumang pipirmahang dokumento ay magbibigay daan sa malayang paglalayag ng mga barko nang walang anumang panghihimasok mula sa panig ng Iran. Nakarating sa kaalaman ng Washington mula sa mga tagapamagitan sa rehiyon na ang negosasyon sa pagitan ng Iran at Oman ay maaaring matapos sa mga susunod na araw. Sinabi ng opisyal na pag-aaralan muna ng Estados Unidos ang magiging opisyal na resulta ng pag-uusap na ito bago maglabas ng formal na posisyon. Ang papel ng Oman bilang tagapamagitan ay nakikita bilang isang mahalagang susi sa pagpapababa ng tensyon sa rehiyon. Nilinaw din ng hindi nagpakilalang opisyal na hindi kailanman tatanggapin ng Amerika ang anumang kasunduan na magpapahintulot sa Iran na maningil ng bayad sa pagdaan o singil sa serbisyo mula sa mga barko. Hindi rin papayagan ng anumang uri ng panghihimasok sa mga dumaraang barkong pandagat. Ang malayang paglalayag sa Strait of Hormuz ay itinuturing ng Estados Unidos na isang hindi mapapasubaliang karapatan ng lahat ng bansa sa buong mundo. Habang nagpapatuloy ang mga diplomatikong pag-uusap, muli namang sumiklab ang matinding karahasan sa Yemen. Inakusahan ng mga rebeldeng Houthi na sinusuportahan ng Iran sa paglunsad ng mga bagong pag-atake sa lalawigan ng Marib. Ang mga pag-ataking ito ay nagdulot ng panibagong pangamba sa pagbabalik ng malawakang labanan sa pagitan ng mga rebeldeng grupo at ng mga puwersang pinamumunuan ng koalisyong suportado ng Saudi Arabia.
Ayon sa isang opisyal ng militar sa Marib, ang mga missile ay pinakawalan mula sa kanlurang bahagi ng kabisera ng Yemen na Sanaa. Target ng mga pag-ataking ito ang mga lugar na may mataas sa konsentrasyon ng mga sibilyan at mga bakwi. Ang paggamit ng mga sopistikadong armas sa mga lugar na tinitirhan ng mga sibilyan ay mariing kinondena ng mga lokal na otoridad dahil sa matinding panganib na dulot nito sa mga inosenteng mamamayan. Kinumpirma ng Ministro ng Kalusugan ng Yemen na si Qasem Bahaiba na tinarget ng mga missile ang isang kampo ng mga lumikas at iba pang mga lugar na tinitirhan ng mga sibilyan. Sa kasamaang palad, hindi bababa sa 2 tao ang naiulat na nasawi habang 14 na iba pa ang nasugatan sa nasabing insidente. Patuloy na umaapela ang pamahalaan para sa agarang tulong medikal at makataong suporta para sa mga biktima ng karahasan. Sa kabilang banda, nagpalabas ng pahayag ang tagapagsalita ng militar ng Houthi na si Yahya Saree. Inamin niyang tinarget ng kanilang grupo ang kampo ng militar ng Saudi sa Marib gamit ang mga drone at mga missile. Sinabi niya na matagumpay nilang nawasak ang mga pasilidad ng imbakan at mga kagamitang militar ng kanilang mga kalaban upang pigilan ang anumang plano ng pag-atake laban sa kanila sa hinaharap. Bukod sa Marib, niyanig din ng pag-atake ang rehiyon ng Najran sa timog kanlurang bahagi ng Saudi Arabia malapit sa hangganan ng Yemen. Kinumpirma ni Major General Turki Al-Malki, ang opisyal na tagapagsalita ng koalisyong pinamumunuan ng Saudi Arabia, ang naganap na insidente. Ang pag-atake sa teritoryo ng Saudi ay nagpapakita ng lumalawak na sakop ng operasyon ng mga rebeldeng Houthi at nagdudulot ng panibagong tensyon sa hangganan. Ayon sa ulat ng koalisyon, 11 sibilyan ang nasugatan sa Najran, kabilang ang isang babae at isang bata na nagtamo ng malubhang paso. Inakusahan ni Al-Malki ang mga rebelde ng walang habas na pambobomba sa mga sibilyang estruktura, bagaman walang agarang pag-amin ng mga Houthi na sinusuportahan ng Iran kaugnay ng pag-atake sa Najran. Itinuturo pa rin sila ng koalisyon bilang responsable sa mapaminsalang insidenteng ito na lumabag sa karapatang pantao. Ang mga bagong serye ng pag-atake ay nagmamarka ng isang malubhang eskalasyon mula nang magkaroon ng tigil putukan noong taong 2022. Ang digmaang sibil sa Yemen ay matagal nang naging labanan sa pagitan ng mga Houthi na suportado ng Iran at ng koalisyong pinamumunuan ng Saudi Arabia. Ang muling pag-init ng labanan ay nagbabanta sa marupok na kapayapaan at nagpapalala sa krisis sa bansa. Samantala, lumaganap din ang tensyon sa Lebanon matapos masugatan ang isang sundalong Lebanese sa isang pag-atake ng Israel. Ayon sa militar, bahagya lamang nasugatan ng sundalo habang nagpapatakbo ng bulldozer upang magbukas ng kalsada sa timog ng nayo ng Mansouri. Ang insidenteng ito ay nagdagdag ng panibagong bigat sa nagpapatuloy na krisis sa hangganan at nagpapakita ng panganib sa mga sundalo sa rehiyon. Matatandaang naging target na ng pambobomba ng Israel ang Mansouri bago pa man ang insidenteng ito. Ayon sa militar ng Israel, ang kanilang mga operasyon ay tugon sa mga paglabag ng Hezbollah sa umiiral na tigil putukan. Naglabas din sila ng babala sa mga residente ng Mansouri na agad lumikas na siyang kauna-unahang babalang inilabas ng Israel sa Lebanon sa loob ng ilang linggo ng marupok na kapayapaan. Ang mga sunod-sunod na kaganapang ito sa gitnang silangan ay nagpapakita ng isang napakakomplikadong sitwasyon ng seguridad sa buong rehiyon. Mula sa bagong alyansa sa depensa hanggang sa mga patuloy na labanan sa Yemen at Lebanon, nananatiling mabilis ang pagbabago ng sitwasyon sa gitnang silangan. Isang malaking balita ang yumayanig ngayon sa buong mundo matapos i-anunsyo ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia ang isang malawakan at biglaang balasahan sa pinakamataas na pamunuan ng kanyang militar sa Ukraine. Ang hakbang na ito ay naglalayong baguhin ang takbo ng digmaan na tila unti-unti nang nawawalan ng momentum at pumasok na sa ika-5 taon ng matinding labanan. Sa ilalim ng bagong kautosang ito, opisyal na itinalaga ni Putin si General Denis Lyamin bilang pinuno ng bagong tatag na Unmanned Systems Forces o ang unit ng mga drone ng Russia. Ang paglikha sa posisyong ito ay nagpapakita ng desperasyon ng Moscow na makahabol sa modernong teknolohiya ng digmaan kung saan ang mga drone ay may napakalaking papel sa pagtukoy ng tagumpay sa bawat labanan. Hindi lamang doon nagtapos ang balasahan dahil binago rin ni Putin ang pamunuan sa mga pangunahing direksyon ng labanan. Itinalaga niya si General Andrei Ivanayev bilang bagong komandante ng Central Group of Forces habang si General Pyotr Bolgarev naman ang mamumuno sa Eastern Group. Ang dalawang grupong ito ay itinuturing na ilan sa mga pangunahing puwersa at sibat ng opensiba ng hukbong Ruso.
Ayon kay Putin, ang Central Group sa ilalim ni Ivanev ay may napakahalaga at mapagpasyang misyon na kontrolin ang buong rehiyon ng Donetsk. Samantala, pinuri naman niya ang Eastern Group sa ilalim ni Bolgarev dahil sa mabilis at mapamaraang pagkilos nito sa katimugang bahagi ng Donetsk at sa mga lugar sa Zaporizhia na kasalukuyang hawak ng Russia na nagpapakita ng mataas na inaasahan niya sa bagong pamunuan. Samantala, ang dating pinuno ng Central Group na si Valery Solochuk ay inilipat at itinalaga bilang bagong Deputy Defense Minister ng bansa. Siya na ngayon ang direktang mamamahala sa logistika, mga serbisyong panlikod at sa kabuang integrasyon ng supply chain at transportasyon ng buong militar. Isa itong kritikal na papel lalo na't nakararanas ng matinding problema sa supply ang mga tropang Ruso sa unahan ng labanan. Sa kanyang pahayag kay Solochuk, binigyang diin ni Putin na walang sino man ang mas nakaalam sa mga pangangailangan ng mga sundalo at komandante sa larangan ng digmaan kaysa sa mga mismong nakaranas ng sitwasyon sa frontline. Ang pahayag na ito ay tila isang pag-amin na ang ilang opisyal na nakatalaga sa mga opisina sa Moscow ay maaring nawawalan na ng direktang ugnayan sa tunay na sitwasyon at sa matinding hirap na dinaranas ng kanilang mga kawal. Ang malawakang balasahang ito sa pamunuan ay nagaganap sa gitna ng mga ulat na ang opensiba ng Russia ngayong tag-init ay bumagal sa pinakamababang antas mula nang magsimula ang labanan. Ayon sa Blackbird Group, isang independenteng organisasyong nagsasaliksik at sumusubaybay sa frontline, ang mga operasyong militar ng Russia ay tila nawalan na ng lakas at hindi na nagbubunga ng makabuluhang tagumpay sa larangan ng digmaan. Sa rehiyon ng Donbas, napakaliit lamang na mga nakamit na pagsulong ng Russia kung saan dahan-dahan silang umuusad patungo sa Sloviansk at Kramatorsk. Ang dalawang lungsod na ito ang ilan sa pinakamahalagang kuta na kontrolado pa rin ng pamahalaan ng Kiev sa Donetsk. Ang mabagal na pag-usad na ito ay nagpapakita ng matatag na depensa ng Ukraine na hindi basta-basta malusutan ng mga puwersang Ruso. Sa kabilang banda, naglunsad ang Ukraine ng sunod-sunod na kontra-atake sa iba't ibang bahagi ng frontline sa mga nakalipas na linggo upang mabawi ang teritoryo. Bukod dito, ang mga drone ng Ukraine ay nakakapasok na ng mas malalim sa teritoryo ng Russia, kung saan tinatarget ang mga refinery ng langis at mga pasilidad na kaugnay ng supply chain, kabilang ang mga pasilidad ng higanteng retail company na Wildberries na nagdudulot ng malaking pinsala sa ekonomiya. Ang lumalaking kakayahan ng Ukraine na atakihin ang ekonomiya ng Russia, partikular ang infrastruktura ng langis at supply chain, ay nagdudulot ng matinding pangamba sa Kremlin. Ang ganitong uri ng pinsala ay maaaring magpahina sa kakayahan ng Russia na ipagpatuloy ang isang mahabang digmaan ng pag-ubos o war of attrition na nakasalalay sa pagkapagod ng Ukraine at ng mga bansang kanluraning sumusuporta rito. Ayon kay Michael Kaufman, isang senior fellow sa Carnegie Endowment, ang inisyatiba o kontrol sa takbo ng digmaan na dating hawak ng Russia ay mas matindi ng hinahamon ng Ukraine. Ang pagbabagong ito sa takbo ng digmaan ay nagpapakita na hindi na kayang diktahan ng Russia ng ganap ang daloy ng labanan at kailangan na nitong mag-adjust sa mas mapangahas na mga kontra-opensiba ng Kiev. Sinabi pa ni Kaufman na ang mga nakaraang komandante ng Russia ay naniwalang ang patuloy na pag-atake sa buong linya ng labanan ay magpapahina sa depensa ng Ukraine at magbibigay sa kanila ng mas maraming teritoryo. Ngunit sa katotohanan, ang taktikang ito ay napatunayang hindi sapat na epektibo, nagdulot ng napakalaking pagkawala ng buhay ng mga sundalong Ruso at naging dahilan ng paghina at pagkaantala ng kanilang opensiba. Kung babalikan, noong Agosto ng taong 2025, nangako umano ang General Staff ng Russia kay Putin na babagsak ang depensa ng Ukraine pagsapit ng Nobyembre ng taon ding iyon. Nangako rin umano silang makukuha ang buong tinatawag na Fortress Belt, kabilang ang Kostiantynivka, Drushkivka, Sloviansk at Kramatorsk, isang pangakong nagbigay ng mataas na pag-asa sa pamunuan ng Kremlin. Ngunit lumipas ang isang taon at bigo pa rin ang mga tropang Ruso na tuparin ang pangakong ito. Ang deadline ay paulit-ulit na iniurong mula sa taglagas patungo sa katapusan ng taon na nagdulot umano ng matinding pagkadismaya at kawalan ng pasensya kay Pangulong Putin. Ang kawalan ng progreso sa kabila ng malaking sakripisyo ang itinuturing na isa sa mga dahilan kung bakit nagpasya siyang magsagawa ng malawakang balasahan sa hanay ng mga opisyal. Ayon sa Deep State, isang kilalang grupong sumusubaybay sa digmaan, ang mga puwersa ng Russia ay nakakuha lamang ng 88 kilometro kwadrado ng lupa noong Hulyo at 57 kilometro kwadrado noong Hunyo, at Poderago kilometro
habang nawalan pa umano ng 11 kilometro kwadrado noong Mayo. Ang mga numerong ito ay nagpapakita ng napakaliit na progreso kumpara sa laki ng puwersa at mga yamang kanilang ginagamit. Sa ganitong takbo ng pag-usad, kakailanganin ng Russia ng napakahabang panahon upang ganap na makontrol ang 4 na rehiyon ng Donetsk, Luhansk, Kherson at Zaporizhia na dati na nitong idineklarang bahagi ng teritoryo nito. Malaki ang agwat nito sa mensaheng ipinapakita ng propaganda ng Moscow na kontrolado nito ang sitwasyon at mabilis na sumusulong ang mga puwersang Ruso. Patuloy nating pinapabuti ang istruktura ng Ministry of Defense upang mabilis na matugunan ang mga pangangailangan at mga aral mula sa espesyal na operasyong militar. Ito ang naging opisyal na katwiran ni Putin sa kanyang desisyon. Ngunit para sa ilang eksperto, ang mga salitang ito ay maaari ring magsilbing pagtatakip sa katotohanang hindi nagbunga gaya ng inaasahan ng ilan sa kanyang mga naunang plano. Ayon naman kay Thomas Grove, isang kolumnista ng The Wall Street Journal, ang balasahang ito ay tila pag-ikot lamang ng mga dati ng opisyal at wala itong malinaw na dalang bagong diskarte o bagong dugo sa pamunuan ng militar. Dahil dito, naniniwala siyang limitado ang posibilidad na ang hakbang na ito lamang ay makapagpapabago ng malaki sa kasalukuyang takbo ng digmaan pabor sa Russia. Dagdag pa rito, nahuhuli ang Russia kumpara sa Ukraine sa ilang aspeto ng epektibong paggamit ng teknolohiya ng drone, lalo na't ang Kiev ay nakatatanggap ng malaking pondong pinansyal at suportang teknikal mula sa mga bansang kanluranin. Kahit patuloy ang pagsisikap ng Moscow na magsanay ng mga bagong operator ng drone at palawakin ang sariling industriya nito, nahihirapan pa rin itong makipagsabayan sa mabilis na inobasyon at pag-unlad ng katunggali. Habang nananatiling limitado ang malalaking pagbabago sa frontline, kapwa lumipat ang Russia at Ukraine sa mas malalalim na pag-atake sa teritoryo ng isa't isa. Bagamat naglunsad ang Russia ng malalaking airstrike sa Kiev na ikinasawi ng maraming sibilyan, sinasabi ng ilang eksperto na hindi sapat ang mga pag-ataking ito upang baguhin ang sitwasyon sa mismong frontline. Mananatili bang ganito ang takbo ng digmaan o magbubunga ang malaking balasahan ni Putin?